Panginoong Diyos, maraming salamat sa araw na ito na kami binigyan mo po ng pagkataon na kapag uh, kapag Sunday School sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga successful na mga araw, mga nakarang araw, sa mga biyaya na binigay po sa amin, sa good health. And maraming salamat sa successful na mga gawain, lalo na sa mga lakad namin, sa opisina. Lord, sana kami po may matutunan ngayon sa aming Sunday School, Pastor Oji. And in all these things, we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Happy Mother's Day sa mga mothers ngayon. Sino ba yung mga mother natin dito? Sister Banji, dalawa lang kami ni Ate Banji rito. 20 minutes na kami magkasama ni Ate Banji. Happy Mother's Day, Ate Banji. Si Ate Kleng, Happy Mother's Day, Ate Kleng. Maraming alagang anak yan si Kleng kahit di pa yan nanganganak. Ate Richelle, Happy Mother's Day. Thank you, Pastor. Sister Mary Ann, Sister Mary Ann, Happy Mother's Day. Sino pa ba na andyan? Wala na? Wala na, no? Anyway, masaya yung araw na ito dahil buong mundo ba to? Buong mundo nagse-celebrate nito, no? Mother's Day. At siyempre alam natin ang importansya ng merong isang ina, no? Masaya tayo dahil meron tayong nanay at palagi natin sineselebrate pag dumarating yung araw na ito. Now, Pastor Gary, how will you describe your mom? Yan, sige. Maiksi lang ha, Pastor Gary. Paano mo dinidescribe ang iyong mommy? Ano yan madiskarte. Madiskarte, ano? Ako, nanay ko. Sa twist mo makulit. sa seminary, Pastor. Yan, tama, no? Yan ang nanay mo, madiskarte. Nanay ko, makulit. Sobrang kulit ng nanay ko at saka maligalig. Yan ang nanay ko Okay, si Brother Edward, paano mo i-describe nanay mo? Masipag. Masipag, yeah. Masipag po, Pastor. Masipag. Ate Julia, paano mo i-describe ang nanay mo? Ano po? Sacrificial love po. Ay, lagi siya nag-sakripisyo para sa amin. Sacrificial love. Wow, galing ano. Sige. Kinig tayo kay Richelle naman, tsaka kay Ate Kleng. Paano niyo i-describe yung nanay niyo? Teka lang. Si nanay ay para siyang stroller kasi siya ang nag-alaga ng mga bata hanggang ngayon. May alaga pa rin siyang bata. Kaya para siyang stroller or crib or in other words, para rin siyang crib rin sa taga-alaga ng mga bata. Parang stroller. Ikaw, Richelle, paano mo inaalala yung nanay mo ngayon? Anong klaseng nanay siya? Mabait naman po siya. Maligalig lang pong minsan. Maligalig din pala yung nanay mo. Sa dalawa na yung nanay mo maligalig. Hindi mo ginagawa. Okay. Sister Mary Ann, alam ko nanay ka na rin, pero doon muna tayo kay Manay. Paano mo dinidescribe si Manay? Ay, yung siya, anong tawag? Flexi? Para sa akin, po, yung kasi siya, yung kumbaga, kahit anong hirap, nagpipit siya doon. Kahit saan mo siya ilagay, lagi siyang nagpipit doon. Kung anumang sitwasyon, lagi siyang kasya doon. Hindi siya nagrereklamo. Oo nga, ganun niya si Manay, no? Tapos tawa lang ng tawa, no? Pag kinausap mo. Kahit
kahit mahirap na yung buhay, basta eto siya eh. Kung saan mo siya ilagay, lagi siyang nagpipit doon. Ilagay mo siya sa Yun. meron, nagpipit pa rin siya. Yun po. Yeah. Pwede siya kahit saan, ano? Very good. Sino pa ba ang gusto mag-describe? Brother Rico, how would you describe your mom? Bali, Pastor, 10 years ago na, 10, Oo. age of 70 na namatay na yung nanay ko. But before that, maalala ko yung nanay ko na yung kinamatay niya, kwento ko siya personal, yung kinamatay niya is aneurysm. Binuksan yung kanya, yung brain, yung ulo ba? Nakita na intact pa daw yung kanya at the age of 70, intact pa daw yung utak niya ba? Walang kalugar, wala. So nang napansin ng pastor na yung nanay ko daw, hindi siya kuana type, hindi siya worrisome, hindi siya parang easy, kahit gaano kalaki yung problema, hindi niya pinoproblema yun. Gaano kalaki yung mga kangailangan. So gano'n ang nanay ko. Kuan siya, no worrisome ba, easy. Wow. So yun ang nanay ko, na walang problema sa buhay. Sa Thank mga you, anak, Brother Rico. kami po kami. Yeah, very good. Alam niyo, yung nanay talaga, nasa puso natin yan, ano? Kahit matagal pa silang mawala, no? Hindi natin yan makakalimutan sila. Kasi bahagi na sila ng buhay natin. Although may iba talaga na, hindi na naranasan, hindi na paglaki nila, hindi na nila nakasama yung nanay nila. No? Pero masaya talaga, merong isang ina. Ate Banji, si Ate Banji. How about si Ate Banji? How would you describe your mom? Ano po? Habang nakikinig tayo kay Ate Banji, gusto ko yung i-chat niya yung mga nanay na nandyan sa niyo ngayon. Mga friends ninyo ngayon, nanay. Gusto ko i-chat ninyo sila kahit na nandito sila sa church o wala. Batiin niyo lang sila ng Happy Mother's Day. Habang nakikinig tayo kay Ate Banji. Lahat ng nanay na kaibigan ninyo, naalala ninyo. Sige, Ate Banji. Ako po, since pinakahuli ko po nakapiling nanay ko ay grade 3 lang po grade 3 po ako. Yun yung, pero sa edad ko po na yun ay naalala ko pa po nung bata pa ako kung paano ako arugain na aking nanay. Sobra po siya mapag-alaga, yung maaga pa ay yung nag-aaral. Naalala ko lang po ng edad ko na yun. Since kinder ako hanggang grade 3 po ako grade 3 na po ako dinadala pa po ako sa balon para paliguan. Masaya po, hindi ko po makalimutan yun yung grade 3 ka na yung papakainin ka pa bago pumasok na school. Sobrang napakaalalahanin po ng nanay ko. Yan lang po yung Salamat. naalala ko kasi grade 3 pa lang po ako, wala na siya Kaya hindi ko po gaano ma-describe yung hindi ako lumaki na wala na naandyan siya. Ayun. Ako lumaki ako sa dalawa nanay tsaka sa lola. Pero mas inalagaan ako ng lola ko kasi sa nanay ko. Kaya yung lola ko is a super mommy para sa akin. At grade 6 na ako. Dinadalaw pa ako sa eskwelahan noon. Magmula sa Marikina, pupunta pa yun ng Naik. Para lang dalawin ako. Tapos pupuntahin sa classroom namin. I-excuse naman ako ng teacher ko, naalala ko. Pag nakita ko noon, nahalik-halikan pa ako noon. Oo. Kaya naiinggit yung mga kaklase ko sa akin dati. Alam mo yung halik ng matanda ng lola, yung parang hindi ka naman ini-smack, yung parang sinisinghot ka. Sinisinghot.
Ganun yung halik ng lola eh. Oo. Tapos naalala ko pa pag wala akong pera, dinudukot ko yung yung bra ng lola ko. Kasi nandun yung panyo niya, loob ng panyo niya nakatali yung pera. Totoo. Eh, dudukutin mo yung bata pa ako, dinudukot ko yung bra niya. Sinandun yung nandun yung panyo na may pera. Oo, napakamaalalahanin nung lola ko na yon, sobra. Eh, hindi pa uso cellphone nun eh. Kung uso cellphone nun, palagi ako may text siguro doon. Okay, anyway, napag-usapan natin yung mga nanay. Kasi masarap na i-honor talaga yung mga nanay natin, no? Kasi sa Bible, yung role ng isang mother is a highly honored. Oh, highly honored. Walang masamang ina. Naniniwala kayo sa akin? Walang masamang ina. May mga masamang kaganapan lang, mga experience, pero hindi ako naniniwala na merong masamang ina. Okay? Now, maraming talata sa Biblia na nagsasabi patungkol sa importance of a mother in the lives of others. Now, sa Proverbs chapter 31, no? Dito may magandang description ng attribute ng isang ina, na Proverbs chapter 31. Pero hindi natin pag-aaralan yung buong chapter ngayon. You will just look some of the mothers in the Bible na maaring familiar kayo, no? At makikita natin dito kung paano sila nabuhay at paano sila kapupulutan ng aral bilang mga ina. Yan. Now, maganda dun sa Proverbs chapter 31. No? Tingnan natin yung godly attributes ng mga nanay. Now, go to verse 28. Hanggang dun sa 29. Ate Julia, pwedeng pakibasa mo yung verses 28 to 29. Proverbs Ano po, 31, Pastor? 31, verse 28 to 29. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful and beauty is passing. But the woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit, and let her own work praise her in the gates. Wow, okay. Now, her children arise and call her blessed. Okay. Her husband also, and he praises her. Yan. Ganyan ba kayo sa nanay niya? Pagkagising niyo sa umaga, hindi ka nag-aalala. Kasi pagising mo sa umaga, alam mo na magiging maayos yung araw ninyo. Dahil naandyan si nanay. Ha? Kaya wala kang ibang gagawin kundi i-praise siya, purihin siya, pasalamatan siya, o magsasabi ka ng magagandang salita para sa kanya. Okay? Ano kauna-unahang pumapasok sa isip mo pagising mo sa umaga? Ate Mary Ann. Yung pagising mo sa umaga, ano yung kauna-unahang iniisip mo? Almusal, Pastor. Eksakto. At alam mo, pag nandiyan si nanay, may almusal. Di ba? Alam niyo yan, di ba? Pag nandiyan si nanay, gigising ka na umaga, hindi ka mag-aalala, ay, almusal na ako. Pero pag wala si nanay, ang tanong mo iba, ano kaya ang almusal? Meron kaya? No?
Malinis kaya yung bahay namin pag gising ko. Pag nandiyan si nanay, no? Kaya yung sinasabi rito ng Proverbs, her children rise up and call her blessed. Oh, isipin mo. Ang tindi, ano? Kasi alam mo, everything will be okay kapag ka nandiyan if nanay is around. No? Kaya napakahalaga ng kanilang role sa buhay natin. At doon sa may mga asawa, sa mga husband naman, yan. No, pag yung mga normally kasi yung mga asawang lalaki, walang ibang inisip yan kung paano kakain yung pamilya, no? Maghahanap buhay. Minsan maagang aalis si tatay, no? Bahala na, iiwanan niya yung bahay. Iiwanan niya yung bahay kasi confident siya na nanay will take good care of the family kapag wala siya. Kaya pag uwi ng bahay ni tatay, wala na yung gagawin, kundi hahalikan na lang si nanay at pupurihin siya. Wow! Salamat, salamat. At ikaw ang namahala dito sa bahay ngayon. Okay? Ikis na lang yun. Tapos hihingi ng pagkain, tapos matutulog, papahinga, kasi bukas maghahanap buhay na naman siya. Yan. Kaya lang, pag uwi ni tatay at walang pambiling tinapay, yari kay nanay. Alam niyo yung larong nanay, tatay, pambiling tinapay, pambiling kape. Ako tuloy yung laro namin. Kasi si nanay, pag umuwi, at walang hiintrega kay tatay, pambiling tinapay, yari ka kay nanay. Pero as long na meron, no, talagang maayos ang bahay, maayos ang bahay. Pero pagka umuwi ka na walang tinapay, bigla na lang gugulo yung bahay. Yung sabi lang iba. No? Lumilipad na lang daw bigla yung mga walis. Yeah. Ayan, now. Charm is deceptive, sabi ng Bible. Charm is deceitful and beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Huh? Okay. So, godly mothers in the Bible are honored for serving the Lord and conducting the affairs of their homes with grace and diligence. Now, tingnan natin. May kilala ba kayong mga nanay sa Bible? Ating silip tayo ng konti. Wala na naman si Sister Michelle sa Sunday School, ano? Nasa Laguna pa po. Ako nga, nasa Mindanao pa, nandito sa Sunday School. Eh. Siya, Laguna lang. Okay, chat nyo nga yung mga nanay. Hindi nyo, iniintay ko sila ngayon dito sa Sunday School. Di pa. Okay. Now, sino ang kilala niyang nanay sa Bible? Wala? Ruth. Si Ruth. Okay, sino pa? Yan. Si Mary, si Eve. Sinong Mary? Mary Ann? Mary Ann. Mary Evangeline. Lahat na lang, may dinudugtungan ng Mary, no? Mary. Sino pa? Kera. Sino pa? Sino pa yung mga Sarah. nanay? Sarah. Sino pa? Si Si Eunice. Eve, yan, si Eve. Sige, unahin natin. Pinakamatandang nanay si Eve. Unahin natin si Eve. Ano ang natatandaan nyo kapag naririnig niyo yung pangalan ni Eva? Ano yung pumapasok sa isip niyo? Paano niyo nakilala si Eve? The first mother in the world. The first mother in the world. Very good. Sino pa? Ano pa? Siya ang pinarangalang kauna-unahang ina sa buong mundo. Ate Mayan. Paano mo inaalala si Eve? Pag napapag-usapan ng pagiging ina.
Anong klaseng ina siya? Anong lesson makukuha natin sa kanya? Nawala na si Ate Mayan. Ate Richelle. Sige, tingnan natin si Ate Richelle. Paano mo naaalala si Eva? Sino ba ang anak ni Eva? May anak ba si Eva? Wala, hindi kilala yung anak ni Eve. Si pastor? Si Cain, si Abel. Si Cain, tsaka si Abel. Okay, very good. Richelle, paano mo inaalala si Eve bilang isang ina? Nanay ni Cain at ni Abel. Kung nakaranas ng Ha? kung paano, kasi po yung unang nakaranas kung paano ng kung gaano kasakit ang panganganak. Okay, very good. Edward So. Si Edward So. Sir, Hindi kilala si Eva. At Sister Marian, ikaw na lang. Mauubos oras natin kay Edward So. Hindi pala nito kilala si Eva. Ate Marian. Naku, hindi rin kilala si Eva. Ate Banji. Ano po? Ano ba yung significance kay Eva? Kilala niyo si Eva, hindi niyo alam yung nangyari? Kaya po yun. Sino yung nagsasalita? sa offspring po ni Eva po, magsiwala po yung tatalo sa snake po, ni Satan. Salamat. Okay. Okay, basta-basta magsasalita ha, kasi pag nagkakasabay-sabay, nagugulo. Tatawagin ko kayo bago kayo magsalita ha. Sige. Okay. Si Eva ba yung tatalo sa snake? Offspring, Pastor. Offspring, sabi ko. Offspring. Wala si Dico, snake. Parang may kaaway tuloy si Eva, snake eh, no? Sige, go. Ate Banji. Ay. Bumawi lang si Deacon, late kasi dumating eh. Kaya biglang sumusulpot. Ano po, si po yung pinaka na nanay. Siya yung pinaka kasi si po yung pinaka the best na nanay po kasi siya yung nanay na pinaglalaban po yung at minahal po niya yung kanyang mga anak. Either sa anak niya isang hindi magandang ugali siya, isang magandang ugali pero minahal pa rin po niya. Okay, sige. Pero ano yung pinaka naaalala niyo kay Eva? Yan. Yung maalala niyo si Eva, ano ang naaalala ninyo? Siya pa yung nagtukso ng kay Adan para magkasala. Siya yung nagtulak kay Adan para magkasala. Malapit na na. Sister Mayan. Ano yung kasalanan na ginawa ni Eva? Yung tinukso Ano, pa niya. pastor? Tinukso niya. Sino tinukso ni Eva? Si Adon, kumain din daw. Apple ba yun, Pas? Apple. Apple. Ano naging kasalanan niya? Ang hirap naman kausap ng mga to. Hindi kilala si Yun Eva. nga, tinukso niya. Nagpatukso siya dun sa sinasabi ni Dico na snake kay Satan. Tapos, di ba Ano yung sabi, kasalanan niya? Disobedience. 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 Yeah. Disobedience siya. Maalala niyo si Eva, maalala ninyo yung sin of disobedience. Doon siya kilalang kilala eh. Okay, now. Hindi lang siya ang first woman created on earth, but she was also the first mother. Alam niyo ba ibig sabihin ng word na Eve sa Hebrew word? Interesting to eh.
Ang ibig sabihin ng Eve sa Hebrew ay ibig sabihin ay life or living. Life or living, no? Makikita niyo yan sa Genesis 3 verse 20. Now, Adam named her Eve. Si Adan na nagbigay ng pangalan sa kanya na Eva. Aha. Okay? Dahil siya ay magiging mother of all living. Yan. Now, as recorded in Scripture, she gave birth to Cain and Abel. And later on, pinanganak niya rin si Seth, no? Pagkatapos patayin ni Cain si Abel in Genesis chapter 4. Now, alam din natin na si Adam at si Eve ay nanganak pa ng maraming anak. Now, ano ang makukuha nating lesson kay Mother Eve, kay Mommy Eve? Now, Eve is the most known for disobeying God by eating the forbidden fruit. Hindi yun apple, ha? Yun ay forbidden fruit. Yun yung fruit doon sa tree of knowledge of good and evil. Adam at saka si Eve naging guilty of sinning against God. Ultimately, ano naging resulta noon? It ushered sin and death into the world through their action. Dahil sa ginawa nila, nagsimula ang kamatayan sa buong sansinukob. Nakikita niyo sa Genesis chapter 3, pag binasa niyo yung buong chapter. Hindi naman marami ang binanggit patungkol kay Eve dito sa Bible, ano? At wala rin na kwento bilang role niya as a mother. But we can learn, listen, but we can learn a powerful lesson from Eve's life as a mother. Sa isang ina, no? Buhay ng isang ina, tandaan ninyo, gaya ng buhay ni Eve, our actions have consequences. Our actions have consequences. Alam nyo, malaki ang role ng isang ina sa loob ng tahanan. Kaya napakahalaga ng bawat desisyon ninyo sa loob ng bahay. Kaya tatandaan natin, gaya ng buhay ni Eve bilang isang ina, our actions have consequences. Now, yung choice niya to disobey God, nagkaroon ng impact doon sa buhay ng kanyang mga magiging anak. Ano yun ang pinakamalaking impact ng kasalanan ni Eve doon sa kanyang mga naging anak? Ha? What do you think? Yung pinakamalaking impact ng kasalanan ni Eve sa kanyang mga naging anak? Hello, good morning. Wala ba akong kausap? Ano po siya, nagkaroon siya ng anak na isang disobedience, yun ay isang disobedience son na yun ay si Cain at isang mabait na anak na yung bang tawag natin obedient son na yun ay si Abel. Okay, now, thank you. Ang pinakamalaking impact sa buhay ng kanyang mga anak dahil pinili niya na mag-disobey sa Panginoon, yun yung tinatawag na kasalanan. Nalublob sa kasalanan ang lahat ng anak niya. At minana natin, nagpasalin-salin sa henerasyon natin. Kaya lahat tayo ay pinanganak na makasalanan. Julia, anong verse sa Bible na nagsasabi na lahat tayo ay makasalanan? Lahat ng tao ay makasalanan. Romans 3:23. For all have sinned. For all have sinned and written ba yun?
Yes po. 310 ba yun? 323? 310 yung ano. 320. There is none righteous, no, not one. Ayan, galing naman ni Mama Mary. Aha. Yun yung pinakamalaking impact sa mga anak niya. Because he chose to disobey God. She chose to disobey God. So yun yung magandang lesson makikita natin kaya mga nanay, magandang paalala sa atin sa buhay ni Eva, nagiging maingat kayo sa mga desisyon ginagawa ninyo sa inyong pamilya. Aha. Okay? Now, if sin had not entered the world through disobedience of Adam and Eve, their children would have experienced a very different world. Ano na-imagine ninyo? Sa mundo natin, kung hindi sana nagkasala si Adam at si Eve, anong klaseng mundo meron sana tayo ngayon? Imagine lang natin, walang kasalanan. Anong klaseng daigdig meron tayo ngayon? Na-imagine ko is para ka nasa peaceful paradise. Peaceful paradise. Can you imagine a peaceful paradise? No? Ano yan, Brother Edward? Living in harmony. Living in harmony, parang piano, no? Ebony and ivory. Living in perfect harmony. Ang ganda ng mundo, no? Ang ganda ng daigdig na ating ginagalawan. And besides, after that, after Adam and Eve, nawala na yung free will ng tao. May free will sana tayo kung hindi nag-disobey si Adam and Eve. A free will that is inclined to God's righteousness. Aha. Eh ngayon, wala nang free will ng tao. It's either nasa ilalim ka ng wicked will or righteous will. Dalawa lang yun eh. Maganda sana kung naandun tayo sa perfect environment, ano? Wala namang kasalanang mag-uudyok sa'yo doon para maging masama eh. Walang aalipin sa'yo na makapangyarihang demonyo. No? Perfect ka eh. Wala kang kasalanan eh. Yun ang pinakamalaking nagawang pagkakamali ni Eva. No? Kaya sabi ng Panginoon, you will surely die. If you eat that fruit, you will surely die. Yan. O, wala tayong time para i-discuss yan, ano? We're looking sa mga nanay ngayon kasi araw ng mga nanay ngayon. We often do not know how the impact of our decisions will greatly affect those around us, especially our children. Kaya mga mother, hindi lang sa mga mother, no? Pag-aaralan natin lahat ito ngayon, that through the example of Eve, we can make the conscious decision to love God and obey His commands, which will positively impact our children. Kaya pagka nanay, mga kapatid, hindi tayo matatapos sa oras ngayon dahil hindi kayo dumating sa oras. Late kayo ng 20 minutes, so mag-extend tayo ng 20 minutes for our Sunday school. That's our rule, you know that. Kaya, napakahalaga ng desisyon ninyo. Mapapansin natin yan sa bahay. Kapag ka ang nanay, kasi dito muna tayo sa nanay, wag muna tayo sa mga tatay kasi Mother's Day ngayon. Pagka ang nanay, tanghali bumangon ng linggo, tanghali mag-asikasa para pumunta ng simbahan. Tandaan nyo, yung pamilya ninyo, yan ang gagayahin. Aha. Pagka ang nanay walang interest sa spiritualidad, huwag kang mag-expect na magiging spiritual ang iyong mga anak. Naalala ko yung testimony na Ate Banji dati. Maliliit pa yung mga anak niya. Karay-karay niya na sa simbahan niya para umattend na Sunday school.
Naalala ko rin yung testimony ni Marian. Nasaan na si Sister Marian? Nawala. Testimony ni Sister Marian. Araw ng linggo, karay-karay yung mga anak niya papuntang sinihan. Naalala mo yung testimony mo na yan, Sister Marian? Okay, ano Yes naging po. ano naging impact sa anak niya no? Okay lang pumunta ng sinihan pag linggo. Pero nung binago niya yung pananaw niya, na kapag kalinggo pupunta tayo sa simbahan, tingnan mo naging impact sa anak mo ngayon. You have a children that fear God. You have a children that serving God. Kaya napakahalaga ng desisyon ng magulang. Dahil may consequences yung ating mga action. Yan ang magandang pamana na aral ni Eva sa mga nanay at sa mga future na nanay. Kasi most of the decision sa bahay, nanggagaling sa nanay. Practically hindi ko minimenos yung mga tatay. Although may mga major decision na pinag-uusapan ng nanay tsaka tatay, tama, di ba? Pero pagdating sa practical, at ang tatay ay wala sa bahay, yung nanay na magdidesisyon, alangan namang hintayin niya pang umuwi yung tatay. Di ba? Naandyan na si nanay, siya na yung magdidesisyon mostly ng mga bagay-bagay. No? Tulad ba naman ng anak mo, may nanliligaw. Ikaw ang unang makakakita niya kasi ikaw nasa bahay. Tsaka mo lang yung re-report sa tatay pag uwi na. Buti ngayon may cellphone na, madali lang i-text. Nung araw wala naman eh. Marami pang mga desisyon sa buhay na ang nanay agad ang naandyan to decide. Yang magandang aral na makukuha natin kay Eve is our action ay mayroong consequences. Yan. Kasi mag-i-impact yan sa buhay ng mga anak natin. Kaya nga si Lemuel, ganyan niya, dinescribe yung nanay niya, a virtuous woman. Talagang puring-puri niya yung nanay niya. Okay? But kung magdidesisyon ng mga nanay to love God and obey His commands, magiging positibo yung impact para sa mga bata. Kaya pag ang doktrina ng nanay, aral lang kayo ng aral, tsaka na yung Panginoon, ayan talaga ang magiging buhay ng anak mo. Mag-aaral talaga yan. Hindi yan maglilingkod sa Panginoon. Kaya mag-iingat kayo sa mga desisyon ninyo, no? Trabaho mo na tayo ng trabaho. Tsaka na yung Panginoon. Ayan talaga magiging doktrina ng tahanan ninyo. Okay? Sabi ng verse 30. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Nandun yung emphasis nun eh. A woman or a mother that fears the Lord ay magiging kapuri-puri. Hindi daw sa kagandahan o kagandahan ng loob, kagandahan panlabas, o kagandahan ng iyong mga plano. But ang pinakamaganda daw sa isang babae o sa isang ina ay yung pagkatakot sa Diyos. Pagkatakot sa Diyos. Ayan ganda ng aral ni Eve, Very, talagang napaka-general ng impact ng aral sa buhay ni Eve. Isipin mo, gaano kasakit kay Eve na nabalitaan niya na pinatay ni Abel si Cain? Sa tingin ninyo, gaano kasakit yun sa isang ina na anak niya nagpatayan? Sobrang sakit. That is actually the impact of sin. Because he disobeyed God, sin enters to the world. Yun ang bunga ng kasalanan. Hindi ko nga alam saan kumuha ng konsepto ng pagpatayan si Cain eh. Dahil wala namang example pa sa Bible nun na may pumapatay ng tao. Siya yung first murderer eh. Di ba? Hindi mo ganun kasama yung kasalanan.
Okay, so tandaan natin may consequences yung ating mga action. It could be positive consequences or negative consequences. Okay? But the truth of the matter is be very careful in all your decisions. Okay? Because our action has consequences. Another name nabanggit kanina si Sarah. Sino si Sarah? Punta naman tayo. Sino si Sarah? Si oldest Si Kleng. mother. Sino si Sarah, Kleng? Siya yung ba yung nagkaroon ng miracle son at dahil sa sobrang tanda na niya is nasabi pang is patay na ang kanyang nag-expire na ang kanyang matrix pero nagkaanak pa rin siya kaya Okay, thank you. Thank you. Ano pa? Sino si Sarah? Wala, hindi kilala si Sarah. Ano ang original name ni Sarah? Saray. Sarai. O sino si Sarai? Si oldest. Asawa ni Abraham. O yan, para mas maalala ninyo. Si Sarai ay asawa ni Abram. Si Abram. Now, naging Sarah siya, no? Ano ibig sabihin ng Sarai sa Hebrew? Ibig sabihin ng Sarai in Hebrew, no? Ay princess. Kaya nakita niyo si Sarah, napakaganda ni Sarah. Mukha siyang prinsesa. Okay? Yan ang ibig sabihin ng Sarai, princess. Now, later, dun sa Genesis chapter 17, pinalitan ng Panginoon yung kanyang pangalan into Sarah, which means noble woman. From princess, Sarai, magkaiba ang ibig sabihin ng Sarai tsaka Sarah. Yung Sarai, ibig sabihin princess. Nung binago ng Panginoon, ginawang Sarah, ang ibig sabihin, noble woman. Yan. Makikita niya sa Genesis 12. God spoke to her husband, Abram. Later, pinalitan naman yung pangalan ni Abram ng Abraham. Alam niyo na, magbabago rin ang meaning nun, ano? And instructed him to take his possession and travel to land. Yung gusto ng Panginoon, nag-i-reveal sa kanya sa pagdating sa Genesis chapter 12. Now, yung Panginoon, nangako rin kay Abram that he would become a father of many nations. In Genesis chapter 13. Naalala niyo? No. This was hard to believe for Sarai. Ano? Actually, hindi kay Sarai, parehas sa kanilang dalawa. Kasi si Sarah ay isang barren o isang baog. Na pag binasa niyo yung Genesis chapter 16. Okay, now, ano yung lesson na makukuha natin sa buhay ni Sarah bilang isang ina? Yan. Ano yung lesson na makukuha natin kay Sarah bilang isang ina? Hindi niyo ba tinext yung mga nanay? Wala lang humabol sa Sunday school natin. Anyway, sige. Ano yung makukuha nating lesson? Yung ano siguro pas, di ba siya yung Ayun, nahalata tuloy hindi kayo nagbabasa ng Bible eh. Hindi nyo kilala si Sarah. siguro ano pas, yung pag pinangunahan mo yung plano ng Panginoon, magiging palpak yung kalalabasan, yung result. Oo. Yan, isang aral yan. Posible yan, talagang posible. Kasi isipin mo, baog siya eh. Kaya sabi, magiging nanay ka. Sige, Brother Edwards, siguro naman kilala mo na si Sarah, no? Kanina hindi mo kilala si Eva eh. Si Sarah, ano ang aral makukuha natin kay Sarah? Our future Pastor Edwards, Yan ang magiging associate ni Pastor Sandoy sa balang araw. Oo. Huwag kang gaganyan-ganyan. Alam mo, si Sarah, baog ng anak. Brad, kakaturo pa lang.
future pastor Edward So. Ayun po, Pastor, na ano, makaka-receive ng strength from the Lord. Kasi nakayanan niya pa manganak sa edad niya. Oh, grabe, no? Oh, Na ang sobra, no? Panginoon sa pamamagitan. Painless kaya yung painless na nanganak siya? Palagi ko hindi, kasi curse siya, under curse ang panganganak. Hindi, wala pang painless nun eh. Ngayon lang yun. Okay. Sige. Kasi nung sinabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng clue para mas maintindihan niya. Nung sinabi ng Panginoon kay Abraham na magkakaroon siya ng anak, si Abraham ba nanampalataya sa Diyos? Hindi. Nanampalataya si Abraham, naniwala siya sa Diyos. Sabi doon sa Genesis 15. Tingnan niya, Genesis 15:6. Alam naman ni Abraham na baog yung asawa niya pero nung sinabi ng Panginoon na magkakaroon ka ng anak, naniwala ba si Abraham? Opo, naniwala po si Abraham. Ano sabi? Naniwala. Ano sabi? Genesis 15:6, and he believed in the Lord, and he counted into him as for righteousness. Okay, and he believed in the Lord. Kaya nga tinawag na matuwid si Abraham. Oh. Pero si Sarah, on the other hand, naniwala ba siya? Go to Genesis chapter 18. Nung binalita ngayon ni Abraham kay Sarah, ano naging response ni Sarai? Genesis 18 verse 10. Tumawa lang dito. Hindi naniwala si Sarah. Basahin mo yung Bible. Basahin natin yung Bible. Ayun, Genesis. Verse 10. Anong chapter, Pastor? Naku, paulit-ulit tayo. Chapter 18, verse 10. Genesis 18:10. The Lord said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife shall have a son. And Sarah was listening at the tent door behind him. Verse 11. 11. Now Abraham and Sarah were old, advanced in years, the way of woman, and ceased to be with Sarah. So Sarah Good. laughed to herself, saying, after I am worn out and my Lord is old, shall I have pleasure? 14. 13 pa lang. The Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, shall I indeed bear a child not now that I am old? Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you about this time next year, and Sarah shall have a son. But Okay, Sarah so- denied it. Ano naging respond ni Sarah? Tawa. Doubtful. Tumawa pa nga no? Para sa kanya, that's a ridiculous idea. Sino ba, miskin naman kayo, siguro ganun din magiging asal ninyo, no? Kulubot na si Sarah dyan. Ilan taon na si Sarah dyan? Ha? 90 na ba siya, Pas? 80 mahigit. Kasi 90 siya nanganak siyam na buwan siya mag-ano So, ibig sabihin, 89 na siya. Sino ba naman manganganak ng ganung edad? Ano? Kahit na mukhang prinsesa pa yan, expired na yan No? Pero, sino ang mag-iisip, Kasi sabi, advance in age Sabi dyan, Ang masama pa, nag-deny pa si Sarah, hindi ako tumawa. Sabi niya pa dyan, hindi ako tumawa. Kasi natakot siya bigla. Sabi ng Diyos, tumawa ka Ba't mo tinawanan yung Diyos? Meron bang mahirap sa Panginoon? Yun ang maganda dito. Is anything too hard for the Lord? Yan. Ito isang magandang katangian ng ina no? Siguro ito yung pananaw ng nanay ni Sister Mary Ann. Kaya si Manay kahit hirap, kahit sarap,
Hindi nagbabago yung expression ng mukha eh. No? Kahit may tama, kahit normal, gano'n ang mukha ni nanay nito eh. Malalaman mo lang na may tama pagka nagsalita na. Pastor! Ang pogi-pogi mo. Ayan, lasing yun. Pagka gano'n ang tawag sa akin. Pastor, ang pogi-pogi mo. Alam ko na kasunod nun. Pautang 100. Gcash naman. Gcash naman yan. Alam ko na yun. Pero, pag hindi naman yan lasing, ganun pa rin ang itsura nun. Oh. Yung mga nanay natin, normally ganito. No? Lalo na Christian mother. Ito yung prinsipyo. Pagka nalulublob tayo sa mga trial sa loob ng bahay, may mahirap ba sa Panginoon? Meron bang hindi kayang gawin ng Panginoon? Ang ganda ng lesson dito kay Sarah. Oh, kaya tuwing Mother's Day, gusto ko i-preach to eh. Kaya lang si Pastor Gary yung speaker ngayon. Si Pastor Gary muna mag-preach mamaya. Next Mother Day na ako. Now, that is one lesson we can learn from Sarah's story. Is that nothing is too hard for God. Imagine ninyo, ganito ang prinsipyo ng nanay mo sa bahay ninyo, no? Kahit na anong pagdaanan siguro ng pamilya, makakayanan ninyo. May mahirap ba sa Panginoon? Laban lang tayo, laban. Laban lang tayo. Okay? Now, when God makes a promise, He will bring it to fruition. Tutuparin niya ng Panginoon. Pagbubungahin ng Panginoon, ano man pangako niya. There are times when we struggle to see God's promises came to pass in our own lives. Parang hindi natutuparin ng Diyos yung sinasabi niya. No? Pero gaya ni Sarah, we scoff and disbelief minsan. Or we take matters into our own hands and try to make things happen ourselves. Yung nga sabi ni Sister Meron, pinangungunahan natin yung Panginoon. Hindi tayo naniniwala. Sabi ng Panginoon, sa sarili niyang oras eh. Okay? Sarah took matters into her own hands when she gave her servant Hagar to Abraham to produce an heir for their family in Genesis chapter 16. Sobrang nainip si Sarah. Ano ginawa ni Sarah? Pinangunahan niya yung Panginoon. Isipin mo, regaluhan mo ba naman ng babae yung asawa mo? Oh. Ayan na si Hagar. Siya yung nagtulak kay Abraham para sipingan si Hagar. Now, although nagkamali si Sarah, ang Panginoon, tinupad pa rin yung kanyang pangako. Okay? Tinupad pa rin yung kanyang pangako. Yun ang pinakamagandang ma-appreciate natin sa Panginoon. Yung Panginoon talagang punong-puno ng pagmamahal. No? Yung Panginoon, nagpapatawad talaga eh. At sa kabila ng pagsuway natin, hindi nababago yung plano niya eh. Hindi nagpapalit ng isip ang Panginoon. Hindi nagpapalit ng isip ang Panginoon. Handang magpatawad at tutuparin niya yung magandang plano na sinimulan niya sa atin. Ano? Okay. She became the mother of Isaac. Nanganak si Sarah, no? At nakita natin, nakilala natin si Isaac. At ultimately become the mother of many nations. Yan. In our own journey through motherhood, we will experience times of doubt. Mga nanay, nagda-doubt ba kayo minsan sa provision ng Panginoon? Ay, mga nanay, araw-araw, pera na sa isip ng mga yan eh. Pambili ng ganito, pambayad ng ganito, pantuition ni ano, pambili ng face powder, no? Lalo na't mga babae yung anak. Kaya lang ngayon, kahit lalaki anak, nagpi-face powder. Lakas tuloy ng budget. In our own journey as a mother, no? Nagda-doubt tayo, nadi-despair tayo, and during those times,
Hold tightly to God's word of encouragement. Gaya ng binigay na encouragement kay Sarah. Ano sabi ng Panginoon kay Sarah? Is there anything too hard for the Lord? Huwag niya kakalimutan niya, ha? Meron bang mahirap sa Panginoon? Meron bang hindi kayang gawin ng Panginoon? Ang ganda ng aral kay Sarah, no? No matter what difficulty you may face in your motherhood, trust that God will keep His promise in your life. Tandaan niya palagi, tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Walang mahirap sa Panginoon. Isa pa. Gusto niya pa? Isa pang nanay. May oras pa tayo, no? Matatapos tayo is 9:23. 8:23 kayo nagpakita eh. 9:23. Okay, now, kilala niyo si Moses. Brother Edward, kilala mo si Moses? Yes, Pastor. Sino ang nanay ni Moses? Hindi ko po alam, Pastor. Yun lang. Si Moses kilabot, at least kilala mo si Moses, no? Napapakilala kita sa nanay ni Moses, okay? Now, ang pangalan ng nanay ni Moses ay Jochebed. Jochebed. Translated in English, Jochebed. Sa Hebrew kasi walang che. Yan. Kaya pag pinronounce niyo yan, Jochebed. Lagyan niyo ng hangin yung dulo. Jochebed. Or Jochebed na lang natin para mas madali. Now, siya yung nanay ni Moses. And he is a mother of relentless faith. Matapang ang pananampalataya nito, nanay ni Moses. Kaya alam niyo na kung kanino nagmana si Moses. Si Moses ay introvert na tao pero malupit ang faith. Ha? Anong karakteristik ni Moses ang natatandaan ninyo? Dinescribe sa Bible. Anong karakteristik ni Moses? Si Moses parang si Deacon Ira. Matindi ang pananampalataya. Diyan ko kino-compare si Deacon Ira eh. Malupit ang pananampalataya ni Deacon. Parang si Moses yan eh. Kaya baka ano si Moses. Okay? Now, naalala niyo yung pinanganak si Moses? Ano yung naging problema doon sa lugar nila nung pinanganak si Moses? Merong resolusyon yung parao. Ano gagawin doon sa mga baby? Book of Exodus. Ano yung mga gagawin sa baby? Papatay ng bata lalaki. Papatayin yung mga baby sa pamamagitan ng ano? Patayin sa sword yung mga male child. Ano na? Papatayin, ano ba yun sa sword? Yung mga male child po. Sa pamamagitan ng ano? Paano papatayin? Ha? Inulog sa ano, Pas? Pinakain sa... Pinakain? Crocodile? Pwede, no? Pwedeng may crocodile doon. Pero ano gagawin daw? Ano yung utos ng parao? Hindi niya na kasi. Hindi kayo nag-Bible reading na naman. Papatay sa mag-Bible reading. Ano, Ate Banji? Papatay yung mga batang lalaki gamit ang sword. Gamit ba yung sword? Hindi naman si Parao yung iniisip nyo eh. Sino ba? Sa New Testament na yan sinasabi ninyo eh. Kay Jesus Christ yun, hindi yung kay Moses. Papatayin yung 2 years old down. Yung kay Moses, ano yung ano? Ang utos ng Parao? Papatayin yung mga bata. Basahin ninyo. Exodus chapter 1. Simula tayo sa verse 20. Pakibasa mo, Marian. Meron ka pang crocodile na nalalaman dyan. Si Ate Banji sword. Grabe yung mga imagination nyo, no? Nakatakot. Papakain sa buhaya. Ito naman sa pagkasa, laki ng espada. Di ba mga inalmusal nyo? Bakit ganyan ka?
Kabrutal yung mga utak ninyo. Yeah. Basa, Exodus verse 1, ano 20. pastor? Ayan. 1:20. Hanggang 22. Wait lang. Sa buaya, grabe. Wala pa. Circus. Go, Okay. go. Exodus 1:20. Wait lang. Natawa ka sa kalokohan mo ngayon. Diba, napadala siya ng mga tao. Tapos, Basa, So verse God- 20 hanggang 22. So God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very strong. And because of the midwives feared God, he gave them families. Then Pharaoh commanded all his people, every son that is born to the Hebrews you shall cast into the Nile, but you shall let every daughter live. Ano lang? Tinapon nga sa ilog. Sa buhaya. May buhaya Sakain dun ng buhaya. So yung ilog may buhaya. Kasi dumadami na yung mga Hebreo. Kaya in-inquire yung mga nagpapaanak. Mga ginawa ng Parao, sige, lahat ng mga kalalakihan kasi baka ma-overpower na sila ng mga Hebreo eh. Kaya yung mga lalaking anak, anong ginawa? Sabi, itapon ninyo i-offer kasi yung Nile River, nag-o-offer sila doon ng mga babies. Yan, kaya pinatapon lahat ng mga lalaking baby doon sa Nile River. Pero ano ginawa ni Jochebed? Hindi niya sinunod yon. Ano ginawa niya kay Moses? Sa loob ng 3 buwan, tinago niya si Moses. Yan, nung hindi niya na kayang itago, syempre 3 buwan na yun eh. Laki na no, maingay na yun eh, no? Ano ginawa niya? Gumawa siya ng basket na gawa sa tar at saka sa pitch. She put Moses in the waterproof basket. No? Ang galing, no? Napaka-creative niya, no? Gumawa siya ng waterproof na basket. Bakit ito waterproof? Hindi ito papasukan ng tubig doon sa ilog eh. Now, nilagay niya doon si Moses at carefully, nilagay niya doon sa gilid ng Nile River at doon nakita ng anak ni Parao at inampon si Moses ng anak ng Parao. Kaya pinalaki si Moses na isang Egyptian blood baby. Pero walang dugong Egyptian si pagdating sa Exodus chapter 2. Now Moses later became the one of the greatest leader among the Israelites. Now, anong lesson makukuha natin kay Jochebed? We can certainly learn from Jochebed's courage to protect her children no matter what obstacles were in her way. Ganyan yung mga nanay, no? Talagang iingatan niya ng anak niya, no? Hindi niya yan pababayaan. Yan ang magandang katangian ng mga nanay, no? Hindi niya pakakanti yan kahit kanino. Now, hindi lang na protection ang binigay ni Jochebed para kay Moses, but she placed his faith in the hands of God when she placed him in the basket of the Nile. As mothers, we can also confidently place our children in the hands of God. Kaya nga dinededicate natin ang mga bata. Believing and putting our trust and our faith na ang Panginoon ang mag-iingat sa ating mga anak. When we trust God to take care of them, we can rest secure knowing that they are in the good hands. Yan. Yan ang magandang aral kay Jochebed. Kung ba naman, hayaan mo yung anak mo na ipapatay? Siyempre, hindi, no? Eh, yung iba, wala na lang nagawa, umiyak na lang eh. Kasi, mahirap kalaban yung Parao nung araw. But not for Jochebed. Nakita niyo yung courage ni Jochebed? Habang yung ibang nanay, nanghina na lang at
Inialay na lang yung mga anak nilang lalaki sa Nile River. Jochebed, hindi. Laban ako. Paglalaban ko to. Anak ko to eh. Kita niyo yung heart ni Jochebed. Patay kung patay. Kasi pag nahuli siya ng parao, patay siya. Alam niyo, patay yung nanay. Nakita niyo yung katuwiran dito ni Jochebed. Patay kung patay. Basta hindi ko bibigay ang anak ko. Tinago niya 3 buwan. Gaano kahirap sa kanya yun? Tuwing iiyak yun at magugutom, maririnig ng kapitbahay niya, baka isuplong siya. Crime yun eh, crime. Oh. Sa tuwing madudumi yun at umiiyak ang bata pag mudumi, no? Si Timay. Kapag ka-uneasy na yun at hindi mo alam bakit naaaburido at umiiyak, check upin mo na yung puwet noon. May drop call yun. Paano niya itatago yun? Pag nagugutom, umiiyak. Siyempre, alam mo yung nervyos sa araw-araw umiiyak yung bata eh. Baka nagka-anxiety na si katatago kay Moses. Pero she is willing to suffer for the sake of his son. Hanggang sa pinagkatiwala niya na sa kamay ng Panginoon. Panginoon, bahala ka na sa anak ko. Ilagay niya sa papyrus basket. Napaganda tuloy si Moses. Napunta doon sa anak ng Parao. Ganun ang magandang pagtitiwala sa Panginoon. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, mapapaganda ang anak mo. Mapapaganda ang lagay ng anak mo. Kaya kung may mga burden kayo sa mga anak nyo ngayon at parang wala na kayong magawa, kapatid, isa lang naman ang solusyon nyo. Isuko mo sa Diyos. Pagtiwala mo sa Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ang gumawa para sa iyong anak. Yan ang magandang aral ni Jochebed. No? Huwag mong isusuko ang anak mo, syempre. Anak mo yan eh. Bakit mo isusuko? But instead, pag dumating, kuhain mo yung prinsipyo ni Sarah. May mahirap. Walang mahirap para sa Panginoon. So those are the lessons from 3 of the mothers na pinag-aralan natin ngayon. Wala na tayong oras. Okay. Now let's share our lesson learned ngayon, no? Simula tayo kay Ate Richelle. Nakakalungkot yung mga kapatiran natin hindi na talaga umattend ng Sunday school. Hindi ko alam kung bakit. So pwede ba Sister Mary Ann mag-schedule ka ng meeting para sa mga ladies? Mag-meet tayo over Zoom. You are the leader sa inyong mga bahay. Din nyo dapat kinukonsinte na pagkalinggo wala sa Sunday school ang mga anak ninyo. Sa inyo, ilang kayo mga nanay dito, tapos yung mga anak ninyo hindi naka-online? Paano kayo natatahimik niyan? Okay, let's have meeting ha. I-schedule mo, i-chat mo ako kung kailan ang napagkasunduan ninyo. Okay, so lesson learned. Simula tayo kay Richelle. Lesson learned. Matutong magtiwala sa Panginoon kasi ang Panginoon lang ang nakakaalam ng lahat at siya lang ang yun na kaya niyang gawin kahit alam natin imposible. Yeah, so bilang isang ina, tandaan niya na matutong magtiwala sa Panginoon. No? Magkaroon ng tapang, tandaan na walang mahirap sa Panginoon. Ha? Okay, very good. Ganda ng lesson. Sister Mary Ann. Yung mga nanay na lang tawagin natin ngayon kasi araw nila ngayon to no? Yun. Sa akin po, yun nga, yung nakuha ko kay Abe na lahat ng action natin as a parents, as nanay, lahat yun may consequence. Kaya dapat tayo, ano tawag doon? Maging maingat tayo sa lahat ng desisyon na gagawin natin. Kasi makikita nga yun lahat ng ginagawa natin, susundan yun ng mga anak natin. So dapat maging maingat tayo. Tapos doon nga yung kay Sarah nga, yun yung ngayon ko lang din nalaman na, yun nga, na lahat ng gagawin mo, isurrender mo muna lahat sa Panginoon. Huwag kang pauna-una dyan kasi
ang kahihinatnan nun, kapalpakan. Pagdating sa dulo, yun na, yung consequence na Yan. mali yung mga decision mo nagawa. Tapos yun, yung courage, ito, ano na to normal na to sa mga nanay. Walang nanay na duwag kasi hindi ka magiging nanay kung hindi ka matapang. May naloob Yun. mo. Tama. Yun. Kasi sa panganganak pa lang, sa pagbubuntis pa lang, kung mahina ang loob mo, mahihirapan kang maging nanay pag lumabas na yan. Kasi dinadala mo pa lang, nahihirapan ka na. Pag inalagaan mo yan, kagaya sa akin, 5, iba-ibang personalidad yung kasama mo sa bahay. Araw-araw, kailangan mong pakisamahan. Kailangan mong tantyahin, ito ganito to, hindi mo siya pwedeng ganito, magsalita ka ganon. Kailangan mo siyang pag-aralan lahat. Kaya mahirap maging nanay. Pero blessed naman tayo, no? Yan. Tandaan niyo, tinatawag tayo sa Bible na mga blessed. Ayan. Thank you, Ate Banji. Sa patong nanay din eh. Wala kang ano. Ayan. Ayun po, lesson learned po is una-una po ay always trust in the Lord with all your mind, your heart, and your soul. No. Very good. Always trust in the Lord. Ang mga nanay dapat kayo ang kauna-unahang may matibay na pagtitiwala sa Diyos. Yan ang magandang impression na iiwan natin sa pamilya natin. Gaya ng nanay ni Lemuel. Gaya ng nanay ni Lemuel sa Proverbs chapter 30. No? Kasi yung nagtitiwala sa Panginoon is a manifestation that you fear God. You fear God. Okay. So, thank you very much. Then, final lesson. Let's give it to So, Brother Rico. Lesson learned po tayo. And siguro, konting advice na rin sa mga nanay natin from our lesson. Yes, Pastor, no? Sa mga ugali na natutunan natin, yung instinct ng mga nanay, talagang yung number 1 priority ng mga nanay is yung mga anak, then the husband. So sila yung nag-aalaga, sila yung tumitingin ng mga anak na sana pag lumaki, ganoon naman din yung nanay ko na huwag niyong gayahin yung narinig ko yung nanay ko noon, huwag niyong gayahin yung kapitbahay natin, yung mga hindi mga Christian, yung believers, na iba yung dating sa pamilya, no? In every family, talagang ang nanay, siya yung ilaw ng tahanan. So, ang mga susunod sa nanay, lahat ng mga bata lumalapit sa nanay kung may mga kailangan. So, yun ang isang instinct or ugali ng nanay na tumitingin sa pamilya. Yung kapakanan, yung future, yung problema. So, ang nanay talaga ang pinaka-importante sa bahay. Yun lang, Pastor. Amen. Yan, salamat. Salamat, Brother Rico. Okay, so that's all for our Sunday school this morning. I hope na naging magandang aral sa atin yung buhay ng 3 mga nanay dito sa Bible na dinescribe. So sa mga nanay, be strong. Remember that no matter what difficulty you may face in your motherhood, trust that God will keep His promises in your life. Continue to believe. Be strong in the promises of the Lord. Okay, so we are always proud of you, mothers. Tandaan niyo palagi yan. Kasi kayo ang pinakamahalagang tao na nilagay ng Panginoon sa bawat pamilya. So take care of our family. Take care of your family. No? Pangalawa sa lalaking asawa, kayo ang sumunod na makapangyarihan sa loob ng tahanan. Kaya proud kami sa inyo na every time na wala yung mga kalalakihan, you take control of your family, even your family business.
Kaya pagpalain kayo sa araw na ito as we celebrate Mother's Day. Maging masaya kayo at magpasalamat din kayo sa Panginoon, no? For keeping you and protecting you all throughout this year as a mother. Happy Mother's Day to all of you and God bless you. Pastor Gary, will you please close us in the word of prayer? Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa mga ina na iyo pong ibinigay sa mga anak Panginoon, na mga ilaw ng tahanan o Diyos. Maraming salamat Panginoon na ikaw ang siyang patuloy din na nagbibigay sa kanila ng kakayanan Panginoon upang sa kanilang mga tungkulin bilang mga ina ay kanila pong magampanan, lalo pat bilang mga mananampalataya o Diyos na sa iyo, kung kami ay nagtitiwala sa iyo Panginoon, anuman pong mga hamon ng mga responsibilidad sa pamilya, lalo na po sa bahagi ng mga nanay, ay makakaya pong gawin Panginoon sa iyong tulong at biyaya Panginoon. At maraming salamat sa paalala mo sa mga napag-aralan namin Panginoon, at sa nakuha na mga aral Panginoon, at nakita po namin o Diyos na sa mga tungkulin Panginoon ng mga ina Panginoon, naroon ka o Diyos nagbibigay ng kalakasan, ng katalinuhan Panginoon. Sinasamahan mo po ang iyong mga anak Panginoon na mga ina na kung saan ay gumaganap ng kanilang tungkulin. Dalangin po namin o Diyos na nawa minsan pa ay napalakas Panginoon ang aming pong mga ina sa mga napag-aralan namin. Dalangin po namin na ang mga katangian din po Panginoon na iyo pong pinakita ay mas lalo pang hangarin Panginoon at pagsumikapan, na ito nga po ang maging katangian ng mga ina Panginoon, lalo pa bilang mga mananampalataya o Diyos. After all, in you is nothing is impossible, God. Tatay Pastor. Kakayanan nagaya po ng mga nakita po namin na mga katangian ng mga ina sa Biblia. Pagpalain mo po ang aming mga nanay Panginoon sa araw na ito, sa kanilang pagdiriwang ng araw ng mga ina o Diyos, na nawa punuin mo po ng kagalakan ng kanilang puso sa mga appreciation ng mga anak Panginoon at maging ng mga asawa o Diyos. Ito pong lahat ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Amen and amen. Happy Mother's Day. And God bless you. God bless you.